mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi pareho ng religion, kaya hindi pwedeng ituloy. Hi DJ Rocky. Napasulat ako para ibahagi ang parte ng buhay ko na kailanman ay hinding-hindi ko malilimutan. Itago mo ako sa pangalang Rico. At ito ang aking secret file. High school pa siya noong makilala ko siya. Actually, yung body ko talaga yung may gusto sa kanya. And maliit lang ang mundo dahil ex ko yung kaibigan niya. Pero dati hindi ko naman siya napapansin. Hanggang sa nag-open up sa akin ang body ko. Maganda daw itong babaeng to. Itago natin siya sa pangalang Princess. Morena, mapungay, at nangungusap ang mga mata. Bagay na bagay. Sa pilik mata niyang napakahaba. Saktong-sakto ang kapal ng labi. At hanggang balikat ang kanyang buhok. Medyo wavy. Sabi ng buddy ko, susubukan niya raw na ligawan si Princess. Pero dahil sa agwat sa kanilang edad, alam niya na baka hindi ito pumayag. Pero sinubukan pa rin niya. And by the way, DJ Rocky, ako at ang buddy ko ay tapos na sa high school. Hindi na muna kami nag-enroll noong mga panahong yun ng college. Dahil wala pang pang-aral eh. Samantalang tong buddy ko, kahit na mayaman, huminto muna ng pag-aaral dahil gustong sumubok sa politika. Gustong sumunod sa yapak ng tatay niya. So basically, DJ Rocky, kami ang laging magkasama ni Buddy. Isang araw, nasa bahay ako nila Buddy. Nung sabihin niya na hindi raw siya type ni Princess, natawa ako sa kanya. Sinabihan ko siya na wala ka pala mahina ka eh. Hindi mo napapayag yung high school student, pero kaya mo naman mag-chicks ng college students. Tawang-tawa din siya sa nasabi ko. Napakamot ulo si Buddy.
At sinabi niya na maganda talaga tong princess na to. So sabi ko, paano kaya kung ako ang manligaw? Sagot sa akin ni Buddy agad. Ay, hindi ganun type. Tawang-tawa ako sa ekspresyon ni Buddy. Kasi mukhang tinablan siya sa ginawa sa kanya ni Princess. Pero kilala ko naman siya at sigurado akong wala lang yun sa kanya. Lumipas ang 2 linggo. Fiesta sa bayan namin. Dahil kaibigan ko naman ang ex ko, ay niyaya namin sila na dumayo sa amin para makifiesta. That time, may boyfriend naman na siya noon. Kaibigan din namin yung boyfriend. Maayos ang pagkakaibigan naming lahat. At maging ang hiwalayan namin, kaya walang problema. Isa pa, maliit naman ang bayan namin. Nasa iisang isla lang kami. Kaya kami-kami rin ang magiging magkakampi at magkakaibigan. At dahil nga kaibigan ng ex ko na si Trina, si Princess, magkakasama silang dumating sa bahay ni Buddy. Oo, DJ Rocky. Dahil mayaman sila Buddy, madalas dun kami nagkakayayaan. Dahil sila ang maraming pagkain at maraming inumin. Isa pa, makakatulong yun para mas makilala ang pamilya nila para sa nalalapit na eleksyon. Sa pagkakataong yun, DJ Rocky, hindi ko maintindihan yung sarili ko kasi nahuli ko na lang yung sarili ko na nakangiti habang nakatitig kay Princess. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang lumiwanag yung paligid nung araw na yun. Siya lang ang nakikita ko sa dami ng mga taong naroon. Nagtataka ako at napapatanong sa sarili ko. Bakit? Madalas naman kaming nagkikita-kita kung saan-saan. Kilala ko naman na siya noon. Pero mismong araw na yun, doon ko lang siya napansin ng sobra. Tinawag ako ni Buddy at doon ako biglang natauhan. Tinawagan niya ako saglit para kumuha at maghanda kami ng pagkain at ng maiinom kasi dumadami na ang mga bisita. Habang nag-aayos ako ng yelo sa kusina, nagulat ako sa pagtawag sa pangalan ko ng isang pamilyar na boses. Si Princess. Nagtatanong kung nasaan daw ang mga baso. Hindi ako agad nakasagot. Nauutal akong nagsabi at itinuro kung nasaan ang mga lagayan ng baso. Pakiramdam ko sasabog ang puso ko sa kaba. Hindi ako makatingin kay Princess. Agad naman siyang nagpasalamat. Kumuha ng mga baso bago umalis. Sa pagkakataong yun, naisip ko, dapat hindi ko pa halata na may iba akong nararamdaman. Agad kong kinuha ang piraso ng yelo para ihilamos sa mukha ko. Nang sa gayon ay mahimasmasan naman ako. Baka init lang ng panahon o baka init lang ng pakiramdam ko. Bumalik na ako doon sa event area. Masaya ang lamesa kung nasaan sila Princess. Kasama niya yung mga iba pang mga kaibigan niya. Yung ex ko na si Trina kasama ang boyfriend niya. Sa dami ng bisita, nung araw na yun, ay talagang naging punong abala si Buddy na siyang tinutulungan ko. Nasa kabilang mesa ang barkada namin. Pero sa lamesa kung nasaan si Princess ako umupo
Kuwela itong si Princess. Pagkasama niya ang mga kaibigan niya, siya ang bumabangka. Pero pag mag-isa siya, syempre tahimik siya. Hindi siya madaling makakwentuhan kasi mukha siyang suplada. Kaya naman humanap ako ng pagkakataon para mas makilala siya at makausap. Kaya hinintay ko ang pagkakataon na makausap siya ng mag-isa. Sa kanilang magkakaibigan, siya lang ang hindi naninigarilyo. Kaya nung nagkayayaan, yung iba na manigarilyo sa labas, umakyat siya sa rooftop para magpahangin. Agad akong sumunod sa kanya, dala ang isang basong tubig. Uy, ba't di ka sumama sa kanila? Tanong ko sa kanya. Busy siya sa cellphone niya noon. Hindi kasi ako naninigarilyo. Sagot niya sa akin. Ikaw ba? Tanong niya pabalik. Nagyoyosi ako pero wala ako sa mood eh. Tango lang ang naging sagot niya sa akin noon. Tapos bumalik na siya sa pagsiselfone. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hiningi ko ang cellphone number niya. Napatingin siya sa akin. Tinanong niya ako kung bakit ko hinihingi ang number niya. Sa kaba ko, inainom ko yung isang basong tubig na dapat ibibigay ko sa kanya. Saka ako sumagot na, wala lang, baka lang kasi kailanganin ko. Natatawa naman siyang sumagot na, marami akong number, baka hindi mo ko makontak. At dito na nagsimula ang mahaba naming kwentuhan. Sa huli, nakuha ko rin ang number niya at hindi namin namalayan na halos 3 oras na pala kaming magkakwentuhan sa rooftop habang ang iba ay nag-iinuman na sa baba. Mas nakilala ko pa si Princess nung araw na yun. Halos ayaw ko nang matapos ang araw na yun. Sobrang saya ko nakasama ko siya. Hindi ko namalayan ang pagtakbo ng oras. Yun ang unang beses na nakausap ko siya ng ganun katagal. At ang dami namin napag-usapan. Nung ma-realize namin na ang tagal na pala namin sa taas, ay agad na kaming bumaba. Si Buddy ang unang nakakita sa amin at sinalubong kami ng panunukso. Ay, andito na yung dalawa. Ano ha? Kayo na ba? Agad namang nakisakay yung mga taong naroon. Napatingin ako kay Princess. Nahihiya akong sumagot na, loko hindi uy. Hinintay kong sumang-ayon sa akin si Princess pero napakakalmado niya. Nakangiti lang siya at agad sumagot ng pabiro na, hindi pa, hiningi pa lang yung number ko eh. Naghiyawan uli ang mga tao. Nag-init ang mga tenga ko. Nahiya ako. Pero, kilig na kilig ako. Mabuti na lang at naiba na ang topic noon. Nagtuloy-tuloy ang masayang kwentuhan at inuman. Natapos ang araw na yun na masaya. Yun na rin ang naging simula. Pag-uwi ko sa bahay kinagabihan, agad kong tinext si Princess. Kaso, nakatulog na ako at lahat wala siyang reply. Hanggang sa pagising ko kinabukasan, una kong kinapa ang cellphone ko para i-check kung may reply siya pero wala. Nalungkot ako. Akala ko pa naman, yun na yung simula. At nakuha ko na yung loob niya. Ilang araw at linggo ang lumipas pero wala akong nakuhang text galing sa kanya. Kaya akala ko, hindi siya interesado sa akin. Hanggang sa isang araw, nakatanggap ako ng text galing sa kanya. Tuwang-tuwa ako, DJ Rocky. Agad ako nagpa-load at nag-register ng unli call at text para makausap ko siya. Nakausap ko siya nung araw na yun. Broken-hearted siya. Komportable siyang nagkwento sa akin. Pinayuhan ko naman siya. At simula nun, tuloy-tuloy na ang communication namin. And then sinabi ko na kay Buddy na interesado ako kay Princess. Napangiti siya at sinabi na, sabi na type mo eh. Ligawan mo na. Tinanong ko siya kung ayos lang sa kanya. At ang sagot niya, ayos lang sa akin. Hindi naman ako type nun kaya wala lang sa akin. Try mo. Pagkatapos noon, DJ Rocky, ang gaan ng dibdib ko.
Siyempre gusto kong siguruhin na walang problema kay Buddy. So eto na. Pwede ba kitang ligawan? Yan ang eksaktong text na ilang oras ko nang hindi masend kay Princess. Kabadong-kabado ako. Hindi ko alam kung anong pwede niyang isagot. Gustong-gusto ko siya talaga, DJ Rocky. Alam kong medyo close na kami pero hindi ko alam kung type pa niya ako eh. Ni isang beses, hindi ko siya tinanong tungkol sa mga tipo niya. Kasi ayokong isipin niya na may gusto ako sa kanya. Ang gusto ko lang noon ay mas makilala ko pa siya. Damayan siya sa kahit anong problema. Kaso habang tumatagal, lumalalim yung paghanga ko sa kanya. Kaya pinangako ko sa sarili ko na sasabihin ko na sa kanya. Eto na. Binuksan ko ang cellphone ko kinagabihan. Halos sumabog ang puso ko sa kaba. May text message na galing sa kanya. Napapikit ako at humingi ng malalim bago basahin. Sige ba? Ligaw lang ha. Yan ang reply niya. Napahiyaw ako sa tuwa, DJ Rocky. Napatalon ako sa saya. Corny na akong corny pero kilig na kilig ako. Ang saya-saya ko. Agad akong nagpabango at naglakad dahil balak kong dumaan sa tapat ng bahay nila. Gusto ko siyang makita. At noon nga ay opisyal ko siyang niligawan. Simula nung manligaw ako sa kanya, siniguro ko na palagi ko siyang masusundo sa eskwela. Discreet lang kami sa lahat, DJ Rocky. Hindi sikreto, pero hindi namin pinapahalata. Masaya yung dating stage namin. At dahil kay Princess, naisipan kong bumalik sa pag-aaral. Tumigil sa pagyoyosi at hindi na masyadong bumarkada. Nagkaroon ako ng dahilan para mangarap uli. Sa pagkakataong to, kasama si Princess. Hinintay ko siyang makapagtapos ng high school. Naisip ko na sumabay sa kanya pagluwas niya ng Maynila para magkolehiyo. Nang makatapos siya ng high school, agad siyang lumuwas. Naiwan ako sa isla. Nag-asikaso muna ako ng mga kailangan ko. And by the way, DJ Rocky, may sakit yung tatay ko kaya kailangan naming pag-usapan ng mga kapatid ko magiging setup namin sa pag-aalaga. So, meron pa. Meron pang isang dapat malaman si Princess eh. Although nasabi ko naman sa kanya. Isa akong iglesia. Ayaw naman naming maging issue yun sa amin. Pero may hindi ako masabi sa kanya eh. Tsaka na siguro, pag may lakas na ako ng loob. Nang makasunod ako sa Maynila, tinuloy ko ang aking pag-aaral. Samantalang naging abala na yan si Princess sa pag-aaral niya. Naging sandalan at inspirasyon namin ang isa't isa. Sa mga panahong lumipas, alam ko sa sarili ko na mahal ko si Princess. Siya ang gusto kong makasama sa dulo. Parte siya ng mga binubuo kong plano. Kaso may problema. Eto na nga. Hindi ko talaga masabi-sabi sa kanya na ako yung susunod sa yapak ng tatay ko at magmiministro na. Wala akong lakas ng loob para tanungin siya tungkol sa pagpapalit ng relihiyon. Hindi ko naman kayang talikuran ang tungkulin ko bilang isang kaanib. Sumabay pa ang patuloy na paglala ng sakit ng tatay ko na may demensya. Dahil ako lang sa aming magkakapatid, ang hindi puno ang schedule noong mga panahong yun. Ang masaklap pa ay nakalabas ang tatay ko sa aming bahay at nawala. At dahil sa mga sunod-sunod na pangyayari sa buhay ko at sa kalituhan sa isip ko, isang desisyon ang naisip ko, DJ Rocky. Makailang beses kong pinag-isipan kung anong gagawin ko. Pero yun na talaga ang naisip ko sa sandaling yun. Isa akong gago. Tuluyan kong tinapos ang meron kami. Iniwan ko sa ere si Princess.
Hindi ako nagparamdam sa kanya. Nag-move on ako sa buhay ko. Inayos ko yung buhay ko. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral ko. Ipinagpatuloy ko ang pagmiministro. Nag-alaga ako sa tatay kong may sakit. At unti-unti, na itinuloy ko ang mga plano ko ng mag-isa. Sa maniwala kayo sa hindi, hanggang ngayon, naiisip ko pa rin yung mga mali kong nagawa. Imagine, iniwan ko ang isang napakahalagang tao sa buhay ko. Ang isang babaeng minsan kong ginustong makasama sa pagtanda. Ang isang babaeng minsan kong minahal ng sobra-sobra. Siyang dahilan kung bakit ako nagpatuloy sa buhay. Ang babaeng walang ginawa, kundi pasayahin at mahalin ako araw-araw. Alam kong hindi niya deserve ang ginawa ko. At pinagsisisihan ko yun ng matagal na panahon. Sa maraming taong lumipas, minamahal ko siya ng patago sa malayo. May mga araw na gustong-gusto ko na siyang kausapin. Pero naisip ko na panindigan ko na lang yung ginawa ko. Kasi masasaktan ko lang siya. At magugulo ko lang ang isip niya kapag ginawa ko pa yun. At hindi ko kayo masisisi kung maiinis kayo sa akin. Dahil alam kong napakagago ko sa nagawa ko. Maging ako, galit din sa sarili ko. Araw-araw. Sa pagbangon ko, nandun yung sakit, nandun yung hirap. Pero alam ko naman na kasalanan ko eh. Kung bakit araw-araw dapat kong pagdaanan yung ganong sitwasyon. Maraming sana ang tumakbo sa isip ko. Marami akong pinuyat sa kaiisip sa kanya. Kumusta na ba siya? Galit ba siya sa akin? Ay, gusto kong malaman kung anong nasa isip ni Princess. Pero wala ako sa posisyon para itanong pa ng personal yun. Ang kapal naman ng mukha ko. Kaya sa hangin ko na lang itatanong lahat ng yun. Iniwan ko siya. At dapat, wala na akong karapatang isipin pa siya. Nagsisi naman na ako noon. Sa paglipas ng mga araw, sinubukan ko namang umusad, kahit paunti-unti. Hanggang sa kahit papano, natutuhan ko rin na patawarin ang sarili ko. At mapalaya ang sarili ko sa guilt. DJ Rocky, nang mabalitaan ko na nakapagtapos na siya ng pag-aaral, tuwang-tuwa ako. Masayang-masaya ako para sa kanya. Kasi alam ko na isa yun sa mga gusto niyang matupad sa pangarap niya. At hindi lang yun para sa kanya, kundi para sa magulang niya. Kahit papano, ay nakaramdam ako ng kapanatagan. Ibig sabihin ay nakausad siya. Napasalamat ako sa taas dahil lagi ko siyang ipinalanangin. Hindi ko man alam kung ano ang mga napagdaanan niya. Pero alam kong kaya niya. Tapos,
Naalala ko na naman yung mga desisyon ko noon. Bagamat mali ang paraan, mali na hindi ko siya kinausap, ay naisip kong nangyari. At tinadyang mangyari yun dahil yun talagang dapat. Pero kung may babalik ko lang ang nakaraan, ay gusto kong itama yun. Magpapaalam ako kay Princess ng maayos. Masaya ako. Dahil alam kong masaya siya sa kasalukuyan. Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, DJ Rocky. Pero bago ko tapusin ang lahat ng ito, gusto kong kunin ang pagkakataon na ito para iparating kay Princess ang mensaheng ito. Kung siya man ay nakikinig. Dahil wala naman akong mukhang maihaharap sa kanya. Ito ang gusto kong sabihin. Princess, patawad sa nagawa kong pangiiwan sa'yo. Patawad kung naging duwag ako. Sana ay napatawad mo na ako sa nagawa ko. Gusto ko lang malaman mo na kung anong meron tayo noon, kung ano yung naramdaman kong pagmamahal para sa'yo noon, lahat ng yun ay totoo. Masaya ako na minsan sa buhay ko ay nakilala kita. Dasal ko parati ang iyong kaligayahan. Salamat. Salamat sa napakagandang alaala. Natapos man ang pahinang ito ng kwento natin, ay mananatili ito sa puso ko habang buhay. Hanggang sa susunod, aking prinsesa. Muli, ako si Rico. At ito, ang aking secret file. At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakiter and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. At meron na nga po tayong kasamang top secret sharer sa kabilang linya. Hello, magandang gabi sa'yo. Good evening po. Good evening, pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo. Chas na lang po. Anong pangalan ulit? Chas. Chas. Tama ba, Chas? Apo. Chas, ilang taong ka na? 24 po. 24. Sang lugar ka naman galing, Chas? Pampanga po. Oy, Pampanga. Biyasa ka magkapangpangan? Uwa naman. Basta kapangpangan. Manyaman. Ay, wapen. Ayan, good evening sa lahat ng mga kapangpangan. Maya Pabengi, Kekayungan. Yakumuring kapangpangan kumurin, no? May dugo akong kapangpangan. Pero, biyasa ko muna magkapangpangan pero detak-detak mo po. Konti-konti lang in kapangpangan. Ayan. So, anyway. Eto na, Chas. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? Ano Ay po. ang top secret mo? Nung nag-date po kami nung jowa ng best friend ko. Nag-date kayo ng jowa ng best friend mo. Opo. Alam ba ng best friend mo na nag-date kayo ng jowa niya?
Actually, nalaman niya na lang po nung wala na po kami. So nagkaroon kayo ng relasyon ng jowa ng best friend mo? Opo. Ha? Paano nangyari yun? Sinong nauna mong maging kaibigan? Yung best friend mo o yung jowa ng best friend mo? Yung best friend ko po since elementary. Since elementary, best friend mo na to. So paano nangyari na palapit kayo sa isa't isa nung jowa niya? Nung nag-acquaintance party po kami, nung senior high school, dun ko po nakilala yung boyfriend niya. Pero naikukwento niya na ito dati pa. Madalas po, pero hindi ko po siya nakikita kasi hindi po kami same school nun. Nag-transfer lang po ako dun sa school niya. So paano nangyari na nagkamabutihan kayo ng jowa ng best friend mo? At paano mo naman naisip na, papatulan ko tong jowa ng best friend ko? Nung una po kasi, nung nagkakilala po kami, hindi po ako interesado, parang ganun. Tapos, mapagbiro po yung jowa ng best friend ko, hanggang dun sa kwentuhan, araw-araw kasama sa galaan, hanggang dun sa hindi po nakakasama yung best friend ko, pero umaattend po ng gala, yung jowa niya. Tapos nagkakasalamuha kayo. Opo, kasi yung mga barkada po namin is kilala po yung boyfriend niya. Pero ikaw, wala kang boyfriend. That time, wala po. That time. Okay, so kailan nangyari na talagang nagkaroon kayo ng opisyal na relasyon nitong jowa ng best friend mo? Siguro nung pagka-graduate po namin ng senior high school. Paano kayo nagkikita? Nagkikita po kami kapag nasa work na po yung jowa niya. Tapos wala talagang kaalam-alam tong best friend mo? Alam po kasi ng best friend niya na sa Manila na po siya nagtatrabaho. Tapos ikaw, hindi niya alam na nakikipagkita ka sa jowa niya? Hindi po. Nagrarant ba sa'yo yung best friend mo tungkol sa jowa niya? Madalas kasi lagi daw po silang nag-aaway, panay ignore ni jowa niya sa mga message calls kasi daw po pagod sa trabaho, gano'n. May intention ka ba talaga na agawin yung jowa niya? Actually, wala naman po talaga. Kumbaga, yung pakikisama tsaka yung humor, sense of humor niya, dun po ako talagang napamahal po sa kanya. Tapos nung naging magkarelasyon na kayo finally nitong jowa ng best friend mo, naisip mo ba na ipagtapat na sa best friend mo na may relasyon kayong dalawa? Nung una po, nakukonsensya na po kasi ako. Hindi ko na siya matiis kasi nga mas may pinagsamahan naman kami ng best friend ko. Pero sabi ng jowa niya, hanggat wala naman nakikitang mali, hanggat wala naman nakikitang pruweba na magkarelasyon kami, wala kaming sasabihin. So saan kayo nagde-date talaga? Di ang layo-layo nyo mag-date? Every weekends po kasi, umuuwi siya. Manila to Pampanga. So sa Manila kayo nagkikita? O sa Pampanga? May times na ako po yung pupunta. May times, mas madalas na siya yung pumupunta. Buti wala nakakita sa inyo kasi lagot kayo pag may nakakita sa inyo. Nagwo-work po ako noon dati, panggabi. Kapag off naman po ng weekend, pumupunta po kami dun sa tita niya. Dun po kami nagkikita, dun po kami nagbabanding. So paano nalaman ng best friend mo na magkarelasyon kayong dalawa ng jowa niya? Nalaman po niya nung sumunod po ako sa Manila. Di ko naman po alam na kasama niya po pala yung best friend ko doon. Pumunta po ako dun sa tinutuluyan ng jowa niya. Kaya nagtaka po siya bakit nandun din ako. Nung time na yon, pandemic po. Nagtaka siya, sabi ko po kasi hindi po ako pwedeng lumabas, ganun. Kasi iniyaya na akong lumabas, sabi ko, ayoko po. Yun na pala yung time na naghihinala na siya.
bakit sa jowa niya palagi kaming magkakasama. Pero yung dahilan po nun, sasabihin, gagala po with barkada. Tapos hindi siya kasama, ganun. Po. Halata na po siya na bakit palaging kami lang po magkakasama, siya, wala po, ganun, di niyayaya. Anong nararamdaman mo nung time na yun na ginagawa mo yun sa bestie mo? Sabi mo kanina nakukonsensya ka. Was there a point na parang gusto mo na talagang hiwalayan tong jowa ng best friend mo? Po. That time na siguro, dalang-dala na po ako ng konsensya. Gusto ko na po siyang tigilan. Gusto ko na pong umamin. Kaso yung jowa niya, ayaw po talaga niya. Talagang hook na hook sa'yo yung jowa ng best friend mo? Opo, ganun. Sabi niya, mas mahal niya daw po ako. Kaya ako naman, napabitag po dun sa saying, just saying. Ganun. In the end, sinong pinili ni Guy? Wala po siyang pinili. Mas ginusto ko na pong sumuko na lang. Nakipag-iwalay ka dun sa jowa ng bestie mo? Apo. Nung nalaman na? Apo. So, paano mo hiniwalayan yung lalaki? Nagkipag-iwalay ako nung siguro time na magpapakasal na po sila. Pero hindi sila natuloy kasi nga nalaman din po ng best friend ko na nagkarelasyon po kami ng boyfriend niya. Supposed to be, magpapakasal silang dalawa. May plano na po pala sila. May plano na sila. So, nasaktan ka nung malaman mong magpapakasal na sila. Wala ba na ikukwento sa yung best friend mo na, uy, by the way, magpapakasal na kami, So, dun mo nalaman ba sa best friend mo o dun sa lalaki? Nalaman ko na lang po nung nag-post po siya sa social media na Yung lalaki o yung babae? yung best friend ko po. Yung best friend mo yung nag-post sa social media. Tapos nung nakita mo, syempre na-hurt ka. So that's the time na nagsabi ka na dun sa lalaki na makikipag-iwalay ka na. Opo. Sinabi ko po na dapat nung una pa lang, di na namin ginawa. Tapos, nung nakipag-iwalay ka completely, binlock mo na ba tong guy na to? Hindi ko po siya binlock para hindi sobrang halata. Kasi yung best friend ko kapag magkasama po kami, minsan, lowbat po yung cellphone niya is nakiki-chat po siya sa akin. Ganun. Para di na lang po halata. Then deleted message lahat po. Nagde-delete ka ng message ninyo, syempre. Opo. Para walang ebidensya. Malinis. Para hindi ma-screenshot. Opo. Okay. Tapos, nung nalaman naman ng best friend mo na may relasyon kayong dalawa ng jowa niya, kailan naman yun? Nung time na siguro mag-fit po ng mga gowns, gano'n, nag-chat po sa akin bigla yung Bakit siguro? Hindi mo sure? Hindi ko po ini-expect na sasabihin niya sa akin na mahal kita, pero kailangan kong mas mahalin si best friend ko po kasi gano'n. Sino nagsabi niyan sa inyo? Sa'yo? Yung jowa ng best friend ko. Di ba ikaw naman yung nakipag-iwalay sa kanya? So, bakit may mga ganun pa siyang wordings? Ako po kasi yung nakipag-iwalay. Siya, ayaw niya pa po. So sinabi niya lang na parang, mahal kita, pero pinipili ko yung best friend mo. Ganun ba yun? Opo, ganun. Eksakto po. Parang ewan naman pala tong lalaking to eh. Tapos, Chas, naging magkaibigan pa rin ba kayo nitong best friend mo nung nagkabukuhan na? Nagkaayos po kami. Ang tindi na ng friendship niyo, ha? Nagkaayos po kami 2 years ago kasi nagpakalayo-layo po kasi siya. Gawa nga ng naghiwalay sila nung guy na nalaman niya na nagtaksil kayo. 2 years po kami hindi nakikita. No message, no calls po. Mhm. Then one day, nasa mall po ako. Nakita ko po siya sa isang cafeteria. Na siya lang po mag-isa. Siguro may hinintay, gano'n. Tinry ko pong lumapit. Naglakas loob po ako. And nung nakita po kami, nagyakapan po kami. No words. Biglang yakap lang po talaga. Wow. Parang Bea Alonso, Angelica Panganiban Alam mo yung movie na yon? Opo. Siguro, ganun nakapattern sa inyo yung movie na yon, no?
Siguro mas pinatatag na lang po kami nung pagsasamahan namin mula nung elementary. Aha. Ano namang realizations mo matapos lahat ng pangyayaring yun sa buhay mo? Narealize ko na, hindi sa lahat ng pagkakataon, pwede mong pasukin yung hindi naman dapat. Yung pwede kang lumusot sa masikip at dapat inaalam at pinag-iisipang mabuti. Yung May, mga sitwasyon gagawin. may relasyon ka na ba ngayon? May romantic partner ka ba ngayon? Yes po, I'm married. Wow, congratulations! Happy ka ngayon? Sobra po. O, diba? Hindi mo talaga matatagpuan yung inilaan ng Diyos para sa'yo kung hindi mo pakakawalan yung inaakala mong tao para sa'yo. Oo nga po. Anyway, maraming salamat siya sa pagtawag mo ha. Sana kahit papano etong bahagi ng buhay mo ay nagsilbi talagang leksyon sa iyo at sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon. Salamat ha. Thank you po. Salamat. Ingat ka lagi. Bye, Chas. At dyan po natatapos ang ating top secret call ngayong gabing ito. Sarap nun, no? I mean, di masarap na makipagrelasyon sa jowa ng best friend mo. Pero yung matutunan mo, yung leksyon na dapat mong matutunan doon sa pagkakamali mo, sa pagkabigo mo, i-apply mo sa susunod na makakarelasyon mo, ay, rewarding. O, tingnan mo naman ngayon si Chas. Meron ng asawa. Sabi ko nga kanina, hindi mo matatagpuan ang taong inilaan para sa'yo ng Diyos kung pilit mong hinahawakan ang taong pinipilit mong maging tama para sa'yo. Ulitin ko ha. Basta ayusin ko yung wordings ko. Hindi mo matatagpuan yung tamang taong inilaan ng Diyos para sa'yo kung hindi mo pakakawalan ang maling taong pinipilit mong maging tama para sa'yo. Am I making sense? And besides, yung kaibigan yan, hindi tinatalo yan. Huwag kayong part kasi talaga ng buhay ng tao yung pagiging immature eh. Diba? Immature ka kasi patol ka sa ganito, hindi ka masyado nag-iisip. Pero it's part of life. Ang mahalaga dyan, natututo tayo. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa pagtutok mo. Nakapiling mo ang Basa Princess ng Love Radio. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Dito lang yan sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This has been yours truly, DJ Rakitera, saying good night. This is Top Secrets. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic! Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, kabisyo. Welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto nang walang halong panghuhusga. Ikaw ay pakikinggan at hindi huhusgahan. This is your safe haven. And your secrets are safe with me. Meron na po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa iyo. Good evening po. Good evening. Pwedeng malaman ko anong pangalan nila?
Si Mr. L. Mr. L. Mr. L, ikaw ay naging caller na namin in the past, tama ba? Apo. Ayan, Mr. L, ilan taong ka na? 35. 35. Mukhang Yes. mukhang 25 ka lang sa boses mo talaga. Mm-mm. Pero Mr. L, pwede bang pahinaan o pwedeng i-mute mo muna or patayin mo yung radyong naka-on? Meron ka bang radyong naka-on dyan? Naka-off na po. Naka-off na? Parang naririnig ko yung boses ko. Guni-guni ko lang ba yun? Oo, kasi mag November 1st na po. Ah, okay. Sige. Wala naman akong multong katabi siguro dito, no? Mr. L, sang lupalop ka galing? Rizal. Rizal. Okay, Mr. L Yes. from Rizal. Dediretsohin na kita at hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ano ang top secret mo? Eto, ang top secret ko, before ako magkasawa, meron akong, di pa usang cellphone nun eh. Meron akong phone file, yung mga call sign noon, kung siguro alam mo na yon yung Ay, hindi ko naabutan yun. Wala akong naabutang mga phone pal. Wala rin ako naabutang mga eyeball na yung ganyan. eyeball. Alam mo yung eyeball eh. Wala nga ako naabutan ng eyeball eh. Yung Kasi meron akong, yung ASL? meron akong ka-eyeball, si Matambok daw. Matambok. Uy parang from Friday tayo today. Monday pa lang ngayon. Inumpisa natin ng Friday Okay, may ka-eyeball kasi matambok. Matambok ba talaga? Si Ang Matambok, pisngi? nung friend ko siya nung 17 years old siya, ako, ang call sign ko nun, si Balakuba. Wait lang Ini-imagine ko kasi, ikaw ba maraming balakubak nun? Tapos siya matambok Wala. talaga? Kasi, sabi ko, ako si Balakubak, nakakamot niyan. Kakatiyan. Bakit Makati ka rin ba? Ako yung kakamot. Ikaw yung kakamot. Kasi lalagyan ko siya ng Balakubak para kumamot. Ako yung kakamot. Sa matambok? Sa Matambok. After 1 year, tumawag sa akin ulit. Sabi niya, niloko ako nung boyfriend ko. Kasi sabi ko kasi naman yung call sign mo, Matambok eh. Tinatanong niya sa akin, bakit ka naman kako niloko? Basta't meron siyang tinanong kung paano ba yung ganyan-ganyan. Sabi ko kasi, minsan nagtanong siya. Sabi ko, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo, yung right time na ito kasi, meron akong kasama sa house. May kasama ka sa house? Oo, ang sabi ko, gusto mo, i-demo ko na lang. Ide-demo mo sa kanya? Kung paano yung masarap. Sure ka ba na matagal na tong nangyari? Matagal na. Wala pa akong asawa nun. Ang ganda ng paglilinaw mo Pero wala rin kinakasama nung time na yon. Wala. Ano yun, siya yung unang yung yung tinatawag na one night stand. Unang tayo. Sabi ko, Unang gabing tayo, ganon. sabi ko, paano ko ma-explain sa'yo? Hindi ko alam pero ide-demo ko lang kasi meron naman akong napapanood Paano gawin? Wait, saan naganap ang pagdedemo ng unang gabing tayo? Hindi naman, hapon na yun, nagkita kami sa SM, kasi di pa usa cellphone, sabi ko, kita tayo dun sa SM North, dun sa BDO, anong suot mo? At ako, ang hawak ko, may panyo ako, tapos ang suot ko ganoon, nakita kami doon. So first time yung magkikita nun, nag-eyeball kayo. First time. Tinanong ko, ikaw ba si... Ang Matambok. pangalan niya,
Si Matambok. Madam, O, di buti sabi ang, wait lang buti hindi ka nagtanong ng, matambok ka ba? Hindi na. Hindi na yun. Sa huli na yun. Sa huli na. Sa uli Oo. na. Oh. Di nakita kami, sabi niya, nag-alabay siya, nahihilo ako, sabi niya. Saan ba pwede magpahinga? Sabi ko, meron ka lang pahingahan. Sabi ko, kaya lang, tayong dalawa lang. Di siyempre, pumunta kami ano doon. na? Ikaw na suggest ng lugar. Ikaw nang bumiyahe. Sabi ko, May dala ka bang chikot nun? wala, commute lang kami. Safe na safe Walang identifier. Nakauso ba mas tapos- nun? Wala. Wala pa noon. Wala pa. Ilang Tapos taong ka sa nun? Gusto ko malaman, sorry. Gusto ko malaman kung ilang taong ka nun. Bigyan mo lang ako ng konting rough estimate. Ito totoo na. Mga 28 years lang ako noon, tapos siya 18. Uy, malayo-layo yung diferensya, ha? Eh, Tapos? yun naman totoo eh. Hindi, okay lang, Yan okay lang. nangyari. Di yan nangyari nung pumunta kami dun sa secret na place na yon. Sabi ko, sige mauna ka nang pumasok, tapos susunod na lang ako. Kasi medyo nahihilo pa ang dating niya. Pagdating dun sa loob, actually yung pinunta namin, iba na ang name ngayon. Hindi na yung dati. Ano yun? Hindi ko alam yun eh. Kasi dati, wise yun eh. Ngayon, Sogo na. Wise? Yung walang bintana. Wise Hotel dati yung tawag doon. Ngayon Ngayon, Sogo Sogo na. na. Walang bintana. Hindi ko alam ang Sogo dati may bintana? Wala naman talaga. Madalang. Okay. Akala ko meron eh. Meron nga, pero yung iba, meron. Kasi dyan yung may nabubuksan tsaka nasasara. Ayun Nabintana, nga, nabintana. Akala ko meron eh. Nagpunta kami dun sa place na yon. Siyempre, medyo nagkakahiyan. Ang tanong ko, in-order ko muna siya ng food. Siyempre, umorder din ako ng drinks ko. Tapos sabi ko, pagtas namin magkumain totoo bang totoo bang matambok? Sinalat mo ba? Hindi. Ano Tinignan ko lang muna. Gumamit ka ng dalawang mga mata mo. Hindi ka gumamit ng mga daliri. Hindi na muna. Sabi ko, oo nga. Kaya lang parang, siyempre doon sa edad niya, matambok nga, pero medyo alangan doon sa edad mo kasi parang masyadong bata. Di yan ang ginawa ko. Sige, okay na. Nag-shower muna kami. After nung shower, siyempre basketball kami doon. Hanggang sa una, ako yung nag-Islam dunk. Tapos bandang huli, siya na rin nag-Islam dunk. Nag-dribble-dribble? Oo, nag-dribble lang ganyan. Medyo that 3 hours lang yon. Siguro sa sobrang tagal, kasi nga nakainom ako, medyo sabi niya, nadoble na ata yung tambok. Nadoble yung tambok na ganon? Yun ang sabi niya. Tapos sabi ko, basketball na lang tayo dun sa loob. Sa loob. Nag-shooting. Shoot naman. Kaya lang, siyempre, nakainom. Pag nakainom kasi, medyo matagal din talaga. Sabi niya, paano daw yung nasa sarapan? Sabi ko, nanginginig nga yung katawan mo ay yung tiyan mo. Nangangatog na yung tiyan mo, ibig sabihin, nasa sarapan ka. Pag nanginginig yung tiyan, nasa sarapan? Oo. Nagkakaroon ng yung nginig yung tiyan. Sabi ko, paano, ang manid mo naman, di mo nararamdaman yun, sabi ko sa kanya.
O ngayon, kung sabi niya, ano na tawag doon, mahapdi na na overuse na. Yung kanino? Yung kay Matambok, na overuse na kasi almost magto 3 hours na. Hindi pa lumalabas yung syrup. Wow! May vanilla? Mula doon. Oo, yung vanilla, yung mula doon sa CR hanggang doon sa room. Oh. Ay, yung nga, sabi ko, ito na lang. Para kasi ang pangit naman na, sabi ko, hindi na puputok si Vulcan Taal. Hindi ka na pwede. Sabi mo, matambok yung Vulcan Taal mo. Tapos ngayon, hindi naman pala uubra. Anong sinabi? Ang sabi ko, eto na lang, tutulungan na lang kita. Mag-videoke ka na lang. Oh, nag-video ka naman. Oo, nag-videoke naman. Tumalsik yung laway? Oo. Ay, tumasik na yun. Pumutok na yung Vulcan mo yun. Ah, talaga? Galing ah. Oo. Oo, tapos sabi ko, yan sinasabi ko, hindi ko alam kung paano mong sinasabing hindi mo naramdaman yung sarap. Nanginginig nga yung tiyan mo, nagkakaroon ng contraction. So, na-demo mo na nga sa kanya, napademo mo na. Dinemo ko. Tapos sabi niya, hindi daw niya naramdaman. Pero after 1 week, tumatawag, kita daw ulit kami. So sinasabi mo ba na magaling ang iyong pagde-demo sa kanya? Sabi ko, hindi na, tapos na yung demo ko. Ikaw na ang bahala, maghanap ka na lang ng iba magde-demo. Matindi ka pala. Kumbaga, instructor level ka na. Oo, kasi sabi ko, mahirap na kasi alam mo kung bakit. Bakit? Baka mamaya, pikot yan. Paglabas ko dun sa secret room natin, meron na ka-shotgun dyan. Sabi ko, mahirap na, hindi naman kita love. Sinabi ko sa'yo, tuturuan, de-demo ko lang sa'yo. Bakit meron pa tayong second times na, kumbaga, magkita ulit tayo doon? Matalino ka rin O, syempre naman, biro mo, sabi ko sa kanya, pag pinikot mo ako, hindi kita love, magdudusa ka lang forever. Ilan bang ina-eyeball mo sa isang linggo? Actually, linggo-linggo yun, kaya lang yung iba, hindi ko type. Ang tindi Ganun ba? Ganun. Ay. Actually, meron pang pumunta sa bahay. Ay, Hoy, wait lang. Isang lang to. Isang gabi lang. Wag kang madaming kwento. Tige. Ako'y pinupuntahan, sabi ko, gusto nila pumunta pero wala naman nangyayari. Himay-himay. Alam mo, yung mga walang nangyayari na yan, prank yan Dali lang Alam mo, pumunta sila sa bahay siguro, yung merong 4 na pumunta doon. Oo na, ikaw na, matangkad, malaki, malapad. Oy, Mr. L, pinatunayan mo sa amin ngayong gabi na ma-L ka talaga, no? Ayun. Malinis, 'di ba ang hangarin sa mga naghahanap o naghahangad ng tulong. Uy, pero Mr. L, tinutulungan ko lang naman. Tinutulungan mo lang naman. Kumbaga, Mr. L as in manglingkod, 'di ba? Naglilingkod. Tinatanong nila kung paano daw yung nasarapan. Hindi ko pwede sabihin sa phone. Mr. L, wait lang. Malapit na tayo mag-break. Sandali lang. Mag-co-commercial muna kami. Sandali lang. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Hep, bago tayo mag-secret file, ay i-like mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi na nakita ng partner ko ang isa pa naming anak.
Hi DJ Rocky. Hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula. Ngayon lang ako magkukwento ng ganito kapersonal. Kaya sana'y mapakinggan mo. Itago mo na lang ako sa pangalang Ann. At ito, ang aking secret file. Taong 2016. Habang ako'y nasa kolehiyo, may isang taong dumating sa buhay ko. Hindi ko inakala na siya pala ang magiging asawa ko. Sa napakaikling panahon lamang. Oo, tama ang narinig mo. Sandali lang kaming nagsama. Pero sa sandaling yun, buong puso ko siyang minahal. 18 years old ako noon, isang simpleng estudyante. Ayoko nang banggitin kung anong paaralan. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon, may nagpadala ng friend request sa akin sa Facebook. Ang profile picture niya, naka-white na jersey, naka-cap. Itago natin siya sa pangalang John. 23 years old. Minessage niya ako. At dahil sa pagkabore na nararamdaman ko noon, ay nakipag-chat ako sa kanya. Hindi ko na malayan lumipas ang isang buwan. Gabi-gabi na kaming nagkakausap. At sa bawat usap namin, unti-unti kong nakikilala si John. Hanggang sa dumating ang araw na naging kami na. Siya ang kauna-unahang lalaki na minahal ko ng totoo. Bagamat nagkaroon ako ng boyfriend noong high school, wala naman yun sa kalingkingan ng nararamdaman ko para kay John. Naalala ko pa nga ang unang pagkikita namin. Tinanong niya ako kung anong oras ang uwian ko. Sabi ko 3:00 ng hapon. Nauna pa akong dumating sa mall kung saan kami magkikita. Malapit lang kasi sa school namin. Si John, 1 oras pa ang biyahe pero pinilit pa rin niyang makapunta. Nang makita ko siya sa entrance, kinabahan ako. Matangkad, moreno, guwapo, at maginoo. Yun si John. Sabi ko sa kanya, 30 minutes lang tayo ha, stricto kasi ang parents ko. Pero kahit ganun lang kabilis ang aming pagkikita, naging mapagpasensyo siya. Tiniis niya. 1 oras siyang bumiyahe para lang makita ko ng kalahating oras. Doon ako lalong humanga sa kanya. Si John ang naging kanlungan ko sa lahat ng stress sa buhay. Sa school, sa bahay, at lalo na sa mga magulang kong napaka-strikto. Sabi ko naman, hindi sagabal si John sa pag-aaral ko. Sa katunayan, siya pa ang inspirasyon ko. Hanggang sa isang araw, kinonfiscate ng mga magulang ko ang cellphone ko. Hindi ko makausap si John. Ilang araw na wala kaming communication. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Palihim kong kinuha ang cellphone ko tuwing hating gabi. At nakita ko doon ang sunod-sunod na messages niya. Nag-iiyak siya sa video call. Nag-aalala. Tanong niya sa akin, "Anong nangyayari sa'yo? Ba't di ka nagchat-chat?" At dun ko na sinabi sa kanya ang totoo.
na kinuha ng mga magulang ko ang cellphone ko. Hanggang sa tinanong niya ako, gusto mo bang sumama na lang sa akin? Hindi ko siya nasagot agad. Pero nakita ng nanay ko ang chat niya. Kinausap ako ng mga magulang ko kinaumagahan. At ang sabi nila sa akin, papayagan ka lang naming magka-boyfriend kapag nakapagtapos ka na. Pero sabi ko, hindi naman hadlang si John sa pag-aaral ko. Siya pa nga ang nagpapalakas ng loob ko. Siya ang inspirasyon ko. Pero pinipilit nila ako na hiwalayan si John. Hindi na ako binigyan ng cellphone ng mga magulang ko. Nakakabaliw. Pakiramdam ko, parang mawawala na ako sa mundong ito. Kaya humantong ako sa isang desisyon. Desisyong makipagtanan kay John. Sumama ako kay John. Dinala niya ako sa kanila. At sa pagsama kong yun sa kanya, ay ibinigay ko ang sarili ko sa kanya. Ang goal namin, mabuntis ako. Parang wala nang ibang makakontra. At nangyari nga ang ninanais namin. Nabuntis ako. At dahil doon, tinanggap na rin kami ng pamilya ko. Alam ko na nasaktan ko sila. Pero, hindi ko rin kasi kaya na sobrang higpit nila sa akin. Gusto ko lang namang piliin yung taong nagpaparamdam sa akin ng totoong pagmamahal. Fast forward. Ipinanganak ko ang una naming anak. Isang anghel na biyaya sa amin. Si John ang naging haligi ng tahanan namin. Kailanman ay hindi siya pumalya sa pagiging responsableng ama at asawa. Araw-araw akong nagigising ng maaga para ipaghanda siya ng almusal. Siya naman kahit pagod, hindi niya ito ipinapakita. Sobrang sipag niya. Maayos ang aming pagsasama, pero may mga pagkakataong nagkakaalitan kami ng dahil sa selos. Gayunpaman, natututunan naming ayusin ang lahat para sa anak namin. At 3 taon ang lumipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuo uli kami ng panibagong buhay. Yes, DJ Rocky, nabuntis ako sa pangalawang pagkakataon. Masaya naman si John. At sa tuwing gabi nga, kinakausap niya ang batang nasa sinapupunan ko. Dan sabi niya pa nga dun sa panganay namin, "Anak, magiging ate ka na ha? Bantayan mo ang kapatid mo." At habang pinagmamasdan ko si John, DJ Rocky, napapansin kong balisa siya. May bumabagabag sa kanya na hindi niya lang maexplika. New Year 2020. Habang lahat ay masaya, bigla niyang pinatugtog ang kantang Paglisan. Pagkarinig ko ng kantang yun ay kinalabutan ako. Sabi ko, "Hoy, John, para namang kakaiba yung patugtog mo, para namang may lilisan na rito. New Year tapos ganyan." Sagot niya sa akin, gusto ko to eh. Pagkatapos noon ay sumayaw siya. Nakipagkulitan sa akin at sa ibang mga tao na naroon. Parang siya ang pinakamasaya
sa gabing iyon. Pero kinabukasan, iba na ang aura niya. Tahimik, malungkot. At kapag tinatanong ko siya kung okay lang ba siya, sasabihin niya lang na okay siya. Then January 17. Isang petsang hinding-hindi ko malilimutan. May picnic sa ilog kasama ang buong pamilya nila. Masaya kami. Walang problema. Pero meron akong kakaibang kutob na hindi ko maipaliwanag. Lalo na nang mapansin kong nawawala si John. Hinanap ko siya. At may nakapagsabi sa akin na, si kuya nag-dive, hindi pa rin lumilitaw ngayon eh. At dito na ako kinabahan. Nagpanik na ako. At sumisigaw na ako sa lahat. Hanapin niyo si John, si John! Lahat kami naghahanap. At makalipas lang ang ilang oras, natagpuan siya. Nawala ng malay. Hindi ako pinayagang sumama sa ospital dahil buntis ako. Naiwan ako sa bahay, naghihintay ng tawag. At dumating na nga ang balita na itinigil na ang pagre-revive sa kanya. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Sumugod akong sa ospital. Nang ipakita sa akin si John, punong-puno na ng dugo ang kanyang bibig. Pero hinipan ko pa rin ito. Sabi ko, laban dyan, naghihintay ang anak mo. Ako kami, kailangan ka pa namin. At sa huling pagkakataon, nakita kong tumulo ang luha niya habang nakatitig ako sa kanya. Na para bang sinasabi ng puso niya na ayaw pa niyang umalis pero wala na siyang magawa. Hinuhakan ko yung kamay niya. Ang lamig na nito. At dito ko na naramdaman na tuluyan na siyang bumitaw. Wala akong masabing salita. Sa sobrang sakit. Nawala ang taong buong puso kong minahal na ipaglaban ko sa aking pamilya. Hindi niya pa nakita yung pangalawa naming anak. Kaya para kay John, kung nasaan ka man ngayon, gusto ko lang malaman mo na sobra kitang minahal. At ipinaglaban kita hanggang dulo. Pero masakit pala na ang kabayaran ng pagmamahal ko sa iyo ay ang pagkawala mo. Mahirap magsimula uli. Pero susubukan kong kayanin ito para sa mga anak natin. Para sa mga anak natin. Mahal na mahal kita. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pakikinig ng kwento ng isang babaeng walang ibang ginawa kundi magmahal at ipaglaban ang kanyang minamahal. By the way, kilala si John sa lugar namin. Kaya alam kong marami ang makakakilala sa kwento kong ito. Muli, ako si Anne. At ito, ang aking secret file. Hep, hep, hep! Bago tayo
tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hinatid ko siya sa kanyang hantungan. Pero hindi na niya ako naihatid sa altar. Hi, DJ Rocky. Recently lang ako nakapakinig ng programa mo. Hanggang sa araw-araw, gabi-gabi na akong nakikinig ng mga kwento ng mga secret file senders mo. Lahat na nga yata nang naikwento mo, napakinggan ko na. Naubos ko na. Hanggang sa hindi ko na namalayan. Naitutulak na pala ako nito na makapagsulat din sa iyong programa. Itago mo ako sa pangalang Mina. At ito, ang aking secret file. Panglima ako sa 6 na magkakapatid. 5 kaming babae. Bunso ang lalaki. Mahirap ang buhay namin. Pambaon sa school? Wala. High school ako. Minsan, yung baon na ibinibigay ni nanay sa akin, 2 piso lang. Imagine, 2 piso? Pambili ko lang yun ng ice water. Yung tatay ko ay isang empleyado sa sentral. Nagtatrabaho siya sa factory ng sugarcane. Naalala ko pa nga, na kapag break time ni tatay, nagtitiis siya ng kanyang gutom. Wala siyang baon eh. Kasi nga kahit bigas, wala kaming pambili. Magpapanggap siya sa mga katrabaho niya na nakakain na siya. Pero ang totoo, hindi pa siya nakakakain. Umiinom lang siya ng tubig. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, magsisikap ako. Magsisikap ako para makaahon kami sa hirap. Bakit nga ba kasi naging ganun ang sitwasyon namin? Bakit nga ba ang hirap-hirap ng buhay namin? Paano ba naman kasi? Etong mga magulang ko, kinuha lahat ang 8 pamangkin. Doon nakitira sa bahay namin.
Naiwan kasi tong mga pinsan ko ng mga magulang nila. Imagine, DJ Rocky, 8 mga pinsan ko. Kasama namin sa bahay. Mga bata pa sila nung time na yun. Kaya nga, hindi ko talaga ma-imagine kung paano pagkakasyahin yung sinaing. Minsan nga pag nakaluwag-luwag, alam mo yung tinatakal pa namin sa tasa yung kanin para lang fair sa lahat, para lang magkasya lahat. Take note, kanin lang yun, walang ulam. Nakaisip din naman ako ng diskarte. Yung part ko, pag may natira, ibibigay ko na lang sa lolo't lola ko. Fast forward. Nakapagtapos ako ng kolehiyo. Yung nagpaaral sa akin ay yung mga nakatatanda kong kapatid. Bilib din naman ako sa kanila dahil nagsikap sila na makapagtrabaho. Nakaalis sila, papuntang ibang bansa. At syempre, ngayong nakatapos na ako, oras naman para ako'y magtrabaho. Luckily, inoferan ako ng mama ng boyfriend ko na magtrabaho sa South Korea. South Korea? Yun ang dream country ko. Sabi ko nga sa sarili ko, eto na ang pagkakataon na makakabawi na ako sa mga magulang ko at sa mga kapatid ko na tumulong sa akin nung panahong nag-aaral pa ako. Year 2016. Nakarating ako sa Korea. Sa tulong ng mama ng boyfriend ko, naging posible yun. Magkasama kami sa apartment. Ang bait-bait ni tita. Lahat, pinrovide niya sa akin. And in fairness, maganda ang naging trabaho ko. Yung sahod naman, medyo malaki din. Sapat na para makatulong ako sa pamilya ko. Nung dumating nga yung sahod ko, ang saya-saya ko. Lahat ng gusto ni nanay at tatay, binigay ko. Kahit anong hilingin nila, ibibigay ko. Pero, may favorite din ako sa kanila. Makatatay ako. Nag-retire na siya sa trabaho niya, senior na eh. Kaya, bigay hilig talaga ako sa kanya. And by the way, meron siyang asthma. Minsan pag tumatawag ang tatay, ayun, inaatake ng asthma. Dahil dun, nakahabag ang kalooban ko. Lalo na't malayo kasi ako sa kanila. Kaya sabi ko, Tay, please lang ha, alagaan mo ang sarili mo. Wala pa akong 2 taon dito. Kaya alalay ka lang, wala ako dyan. Sagot naman ni tatay, Anak, alam kong okay ang sitwasyon mo dyan at alam kong maganda ang trabaho mo. Panatag ako na kahit wala ako o mawala man ako sa mundong ito, alam kong nasa mabuting kalagayan ka. Nasa mabuting kalagayan kayong mga anak ko. Ewan ko, DJ Rocky, nang marinig ko yun. Parang tinusok ng karayom yung puso ko. At sa tuwing mag-uusap kami sa cellphone ni tatay,
Ganun yung litanya niya. Palaging yun yung sinasabi niya. Naisip ko tuloy, nalulungkot siya. O baka talagang namimiss niya lang kami. 3 na lang kasi yung mga anak niyang nakatira na malapit sa kanya. Kaming 3, nag-ibang bansa na. Yung 2 kong ate, nasa Europe, doon nagtatrabaho. Sila magkasama doon, ako lang yung nahiwalay. Pero, alam mo yun, DJ Rocky. Kailangan gawin ang bagay na to para makatulong. Para umunlad ang buhay namin. Lumipas ang mga taon, natapos ang kontrata ko. Kinailangan kong umexit ng Korea. Fast forward, 9 na buwan ako sa Pilipinas, napahinga ako sa trabaho. Medyo matagal akong kumayod at kailangan ko rin namang magpahinga. Habang nasa Pilipinas ako, inaayos naman ng kapatid ko ang papeles ko para makasunod ako sa kanila sa Europe. At sa pamamalagi ko sa Pilipinas, naobserbahan ko si tatay. Ubo lang siya ng ubo. Yung ubo na parang naghahabol ng hininga. Parang lumala yung asthma niya. Meron nga siyang oxygen eh. Nakakapaglakad pa naman siya. Pero sabi ko sa sarili ko, kailangan kong ibuhos ang oras ko na nasa tabi lang ako ni tatay. Papaliguan ko siya, papakainin ko siya, aasikasuhin siya. Minsan nga hindi na ako natutulog kasi kapag inaatake siya ng asthma niya, kailangan talagang himasin yung likod niya. And every time na aatakihin siya ng asthma niya, ako ang hinahanap niya. Isang beses, akala ko susuko na siya. Napaiyak ako. Kasi parang ako yung nangihirapan sa kanya. Sabi ko kay tatay, Tay, di ba may isa ka pang pangarap? Yung magkasasakyan? Kapag nakasunod na ako kila ate, matutupad ko na yun. Kaya dapat maging matatag ka, Tay. Dapat lumaban ka. Dapat healthy ka. At alam mo kung nung sabi ni tatay, DJ Rocky? Anak, antayin ko lang na makasunod ka doon sa mga ate mo at okay na ako. Okay na sa aking lisanin ang mundong to. Ikaw lang naman ang iniisip ko. Matanda na ako, anak. Naghihintay na lang ako ng araw ko. Sabi ko, ay tay naman, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Tay, next year, magpapakasal na ako. At gusto ko nandun ka. Gusto ko kasama ka. Na ihahatid mo ko sa altar.
Tinitigan ko si tatay noon. Maluha-luha si tatay nung sinabi ko yun sa kanya. Kinaumagahan, DJ Rocky. Gumayak ako. Meron akong appointment para maasikaso ko ang mga papeles ko at para makumpleto ko na ang mga requirements ko. Pero bago ako umalis ng bahay, meron akong ingay na naririnig sa kabilang kwarto. Parang si tatay. Tinatawag ang pangalan ko. Pero ewan ko, DJ Rocky, nung araw na yon, hindi ko binigyang pansin si tatay. Kasi nagmamadali ako. Kailangan ko na talagang makaalis. Tapos maya-maya narinig ko na lang si nanay. Alam mo namang aalis na yung anak mo. Meron pang aasikasuhin, wag mo nang tawagin. Pero kahit yun na ang sinabi ni nanay, naririnig ko pa rin tinatawag niya yung pangalan ko. At yung pagtawag pala ni tatay ng pangalan ko, ay isang malaking hudyat. Nang ikakasakit ng damdamin naming lahat. Hindi ko na nagawang lapitan pa si tatay. Umalis na ako ng bahay. Then after 2 hours, nag-ring ang cellphone ko. Si nanay tumatawag. Sinagot ko. At sa kabilang linya, ay humahagulgol si nanay. At ang sabi niya, wala na ang tatay mo. Wala na si tatay. DJ Rocky, natulala ako. Nanlamig ako. Nasa kalagitnaan ako ng pag-aasikaso ko ng mga papeles ko. At nandun ako nakatayo. Nanaistatwa ng ilang segundo. Hanggang sa hindi ko na namalayan na parang nawalan ng lakas ang mga tuhod ko at napahandusay ako sa sahig. Doon na ako nagsimulang magsisigaw at mag-iiyak. Pagkatapos noon, nagmakaawa ako dun sa counter na ibigay na nila, yung OEC ko. Dahil gusto ko nang umuwi. Gusto ko nang umuwi, patay ang tatay ko. Nagulat yung babae sa counter. Siguro naawa sa akin. Napatakbo siya sa kabilang table. Maya-maya pa'y inaabot na sa akin yung OEC ko. Walang tigil yung iyak ko habang nasa biyahe ako pa uwi. Nagmamadali ako makarating sa bahay. At pagdating ko ng bahay, wala nang buhay si tatay.
wala na siya. Niyakap ko siya. Sorry ako ng sorry kasi hindi ko siya pinansin nung umaga eh. At hanggang ngayon dala-dala ko pa rin yung guilt. Inisip ko na baka kung sakaling pinuntahan ko siya sa kwarto, merong magbabago. Baka importante yung sasabihin niya sa akin. Kung mamamaalam na siya noon, baka yun na yun. At ang sakit lang din talaga sa parte ko dahil within 5 days, kailangan kong gawin yung gusto kong gawin habang nasa Pilipinas ako dahil flight ko na afternoon. Akala ko, sa pelikula ko lang napapanood yung mga ganong pangyayari. Pero nangyayari pala talaga sa totoong buhay. Lumapit ako dun sa kabaong ni tatay. Niyakap ko pa nga ng mahigpit yung kabaong niya. Sabi ko, Tay, eto naman yung gusto mo, 'di ba? Na makasunod ako dun sa mga ate ko. At least kahit wala ka na, sinunod ko. Tinupad ko pa rin yung pangarap mo para sa akin. Pasensya ka na rin, Tay, kung hindi na ako makakatagal dito sa Pilipinas, ha? Mahal na mahal kita, Tay. Lahat ng mga tao na nandun sa bahay, humahagulgol. Hanggang sa naihatid na nga namin si tatay. Sa huling hantungan niya. Kinabukasan flight ko na agad. Pagdating ko sa Europe, wala doon yung mga ate ko. Umuwi ng Pinas. Imagine, walang taon silang hindi nakauwi. Tsaka lang sila umuwi nung wala na si tatay. Siguro pinagsisisihan nila na hindi sila nakauwi kahit isang beses lang. Sa loob ng 8 taon. Masakit sa parte nila. Na makikita nga nila si tatay. Pero wala namang buhay. Fast forward to year 2024. Nagdesisyon kaming magkakapatid na magbakasyon sa Pilipinas. Kasabay noon ang kasal ko. At dumating na nga yung araw ng kasal ko. Nasa tapat ako ng pinto ng simbahan. Tinitingnan ko yung bouquet ko. Hinawakan ko yung maliit na picture ni tatay na pinalagay ko sa bouquet ko. Sabay sabing, Tay, eto na, ikakasal na ako. Kahit wala ka sa tabi ko. Alam ko sa sarili ko na andyan ka lang sa tabi ko.
At nung bumukas na ang pinto ng simbahan, ramdam na ramdam ko habang naglalakad ako na parang nasa tabi ko lang si tatay. At hindi ko na napigilang umiyak. Inilibot ko ang tingin ko sa loob ng simbahan. Lahat sila umiiyak. At habang isinusulat ko ito, ay naiiyak din ako. Medyo fresh pa, DJ Rocky. Lahat ng nangyari sa akin, sa pamilya namin. Ang mahalaga, ay nabigyan kami ng pagkakataon na maging tatay. Ang tatay namin. Siya ang nagsilbing inspirasyon sa aming lahat para magsikap sa buhay. Laki man kami sa hirap, pero hindi naging dahilan yun para maibigay sa amin ni nanay at tatay ang yaman sa pagmamahal. At babaunin ko yun hanggang kamatayan, DJ Rocky. Sa ngayon, nakabalik na kami rito. Nagpapatuloy sa buhay. And hopefully, makasunod na rito yung husband ko at makapagsimula na kami ng bagong yugto ng aming buhay. Dito sa Europe. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. At maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Mina. At ito, ang aking secret file. Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Hindi namin alam. Yun na pala ang huling kaarawan ni Nanay. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Lagi akong nakatutok sa programa ninyo. At katulad ng marami, hindi ko rin inakalang makakagawa rin ako ng sulat para sa inyo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero susubukan ko na ilahad ang nangyari sa aking buhay. Itago nyo na lang ako sa pangalang Val. At ito, ang aking secret file. Anim kaming magkakapatid. Puro kami mga babae. Kaming dalawa ng kambal ko ang bunso sa pamilya. Lumaki kami sa isang pamilya
na mahirap ang pamumuhay. Ang nanay at tatay namin parehong magbubukid. Kasama nilang magtrabaho sa bukid ang ate ko. Pero kahit mahirap ang buhay namin, hindi napapagod sila nanay at tatay sa pagtatrabaho. Hindi sila napapagod. Sa gitna ng matindi at walang awang alinsangan ng panahon, magtatrabaho sila sa bukid. Si nanay, maski may iniindang high blood, sige pa rin sa paghahanap buhay. Dahil na rin siguro sa dami ng utang na kailangang bayaran ng pamilya. May katuwang naman sila nanay. Andyan naman ang mga ate ko. Yun nga lang, may kanya-kanya na rin silang mga pamilya. Kaming tatlo na lang ng kambal ko at ng isa ko pang ate ang natitira na nasa puder nila nanay at tatay. Fast forward isang araw. Sinumpong si nanay sa sakit niyang high blood. Nahilo siya, nanghina at natumba. Pero hindi naman siya nawalan ng malay at hindi rin siya napano. Makalipas ang isang linggo, naging okay siya ulit. Bumalik uli ang sigla ng katawan niya. Bumalik siya agad sa pagtatrabaho sa bukid. Pero nagdesisyon si tatay na magtatrabaho siya sa Maynila para may kikitain siyang pera na ipapadala sa amin. Kaya naiwan kami nila nanay dito sa probinsya para magtrabaho sa bukid. Natuloy naman ang pagluwas ni tatay sa Maynila para doon na nga magtrabaho. Noong nagkasakit yung dalawa kong pamangkin, sobrang na-stress si nanay. Siya ang nagasikaso sa kanila. Kahit may iniinda pa rin siyang high blood. Sa awa ng Diyos, gumaling naman ang mga pamangkin ko. Hanggang sa dumating na ang birthday niya. DJ Rocky at DJ Jello. Sa birthday na yon, doon ko nakita na maligayang maligaya at maaliwalas ang mukha ni nanay. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan niya nung mga nakaraang taon, hindi pa rin natinag ang kanyang kasiyahan na makasama kami, na ipinagdiriwang ang kaarawan niya. Aliw na aliw akong pagmasdan si nanay, na panay ang karga at halik sa mga apo niya. Panay lang din ang sayaw niya sa mga tugtugin sa bahay. At higit sa lahat, enjoy na enjoy din siya sa pagkanta sa videoke. Napakagaling niyang kumanta, by the way. At sumasayaw rin siya habang kumakanta. Hindi namin ipagpapalit ang saya sa mukha ni nanay noon. Kaya panay na lang ang yakap namin sa kanya. Kasi kahit bugbog siya sa trabaho sa bukid, nagawa pa rin niyang maging masaya para sa kaarawan niya. Napakasaya talaga namin noon, lalo na nung sabihin ni nanay na proud siya sa aming magkakapatid. Lagi rin niyang sinasabi sa amin na kapag mawala na siya sa mundong ito, walang ibang magtutulungan kundi kami-kami lang na magkakapatid. Hindi ko makalimutan ang mga sinabi niya noong kaarawan niyang yun. Pero parang ang weirdo lang. Dahil tila naghahabilin na siya. Pagkatapos ng mahigit isang linggo mula nung birthday niya, nagyaya si nanay na magpunta sa munisipyo namin para ayusin ang mga pambili niya ng gamot. Kasama ko noon si nanay na nagasikaso ng mga papeles na kailangan niya.
Hanggang sa bigla siyang napahinto sa pag-akyat sa hagdan na nilalakad namin. Sabi niya, "Anak, umuwi na lang kaya tayo?" Sagot ko, "Nay, bakit? May nararamdaman ka bang hindi maganda?" Hindi siya nakasagot. Pero panay na lang ang hawak niya sa kanyang batok. Kaya sabi ko sa kanya, "Naku Nay, pahinga muna tayo rito sa tabi." Pero ang sabi niya sa akin ay, "Hindi anak, umuwi na lang tayo. Para makapagluto pa ako, kawawa naman ang mga kapatid mo. Wala akong naiwang pagkain dun sa lamesa. Pag uwi nila galing sa trabaho, magugutom sila." So sinunod ko ang gusto ni nanay. Kaya tumawag ako ng masasakyan. Sumakay kaming dalawa ni nanay sa pinara kong taxi. Pero maya-maya, paglingon ko sa kanya, nagulat ako at hindi ko inaasahan ang mga nakita ko kay nanay. Nakatirik na ang mga mata ni nanay. At naglalaway siya. Sa sobrang gulat ko, napatitig ako sa kanya. At hindi ko maisip kung ano ang nangyayari sa kanya. Wala akong ibang magawa kundi iharang ang paa ko para hindi siya malaglag sa pagkakaupo. Niyakap ko siya hanggang sa makauwi kami. Pagdating namin sa bahay, hindi na nagsasalita si nanay. Nakatirik lang ang mga mata niya. Dito na ako nagdesisyon na isugod na agad si nanay sa ospital. Pagdating sa emergency room, chinek si nanay ng mga nurse at doktor na naroon. Ang sabi ng mga nurse at doktor na naroon, na-stroke si nanay. Oo, DJ Rocky at DJ Jello. Stroke na pala yun. Dahil sa high blood niya. Hindi ko naman alam na ganun ang sintomas ng stroke. Kung alam ko lang, hindi na sana kami dumaan sa bahay. Dumiretso na sana kami sa ospital. Then tinanong nila ako, tutubuhan daw ba si nanay? Naisip ko, tutubuhan? Bakit? Hirap na ba siyang huminga? Kaya sabi ko sa kanila, hindi ako makapagdesisyon. Pwede bang hintayin na lang muna natin ang mga ate ko? Maya-maya, dumating ang kapatid kong panganay. Panay lang ang iyak namin sa biglaang pagsama ng kalagayan ni nanay. Pagkatapos noon, tinawagan namin si tatay. At ipinaalam sa kanya ang nangyari kay nanay. Tinanong namin si tatay kung papayag siyang palagyan ng tubo si nanay para sa paghinga niya. Pero ang sabi niya, hindi. Hindi. Iuwi niyo ang nanay niyo, gagaling din siya. Magiging okay din siya. Iuwi ninyo. Yun ang sabi ni tatay. Parang alam niyang palaban ng nanay at hindi agad-agad sumusuko sa mga problema at suliranin. Sabi niya uuwi siya galing Maynila para makita niya si nanay. Palitan lang kaming magkakapatid sa pagbabantay kay nanay. Sabi ng panganay naming ate, kumain na muna raw kami
Siya na muna ang magbabantay kay nanay. Kumain kami saglit sa labas ng ospital. Kasama ko ang kambal ko. Pero pagbalik namin, laking gulat namin. Naiyak ng iyak si ate. Sinilip namin si nanay. Pagsilip namin sa kanya, kitang-kita namin na nangingitim na siya. Sa nakita ko, DJ Rocky at DJ Jello, para akong nawalan ng pag-asa. Yung parang gumuho na ang mundo ko nang makita ko si nanay sa ganong kalagayan. Mga ilang minuto lang ang lumipas, nangyari ang kinakatakutan namin. Hindi na kinaya ni nanay. Bumigay na ang katawan niya sa isang iglap lang. Wala na kaming nanay. Wala na siya sa amin. Hindi ko mapigilang sariwain ang kabaitan ni nanay. Siya yung walang ibang ginawa kundi magtrabaho at intindihin ang pamilya. Noong mga oras na yun, hindi pa alam ni tatay na wala na si nanay. Hindi na muna namin sinabi. Pero pagdating niya sa bahay, doon na siya nagtaka. Maraming ilaw sa bahay. Doon niya na nalaman ang nangyari. Niyakap niya na lang kaming magkakapatid habang nakatingin sa kabaong ni nanay. Nag-iyakan na lang kaming lahat. Ang nasabi na lang sa amin ni tatay, "Di ba sabi ko sa inyo, alagaan ninyo si nanay niyo?" Ang nasabi lang namin sa kanya ay, "Sorry, tay. Kinuha na si nanay ng Panginoon. Wala na rin kaming nagawa." Hanggang sa tuluyan na ring nailibing si nanay. Pagkatapos ng ilang araw na burol. Napakasakit. Wala na kaming karamay sa buhay. Wala na ang ilaw ng tahanan namin. Wala nang mag-aalala para sa amin tuwing may sakit kami. At walang kayang pumalit sa pangangalaga at pagmamahal na ibinigay sa amin ni nanay. Napakasakit at napakahirap tanggapin. Pero kagaya nga ng bilin sa amin ng pare noong misa sa libing ni nanay, kailangan naming umusad kahit dahan-dahan para matahimik din ang kanyang espiritu. At yun nga ang ginagawa namin. Umaabante kahit mabigat pa rin sa loob namin ang biglaang pagpanaw ni nanay. Nay, sana lagi kang nakamasid sa amin. Gabayan mo sana kami sa araw-araw. Maraming salamat sa pagmamahal. Mahal na mahal ka namin. Paalam. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Val. At ito, ang aking secret file.